Yes, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Isa na namang araw, isa na namang video na pag-uusapan natin ng mga demonyo sa lipunan. At hindi lang politiko ang pag-uusapan natin. Isa na nga po dito si Vice Ganda na medyo alam mo na, mahahalata mo na umaatake. Especially dito kay Escudero. Hindi niya man tinutukoy mismo na si Escudero. Pero alam mo na yon, once na binanggit mo yung asawa, medyo humahaging o pumahapyaw ka na doon sa mismong politiko na yon. At halatang halata dito kay Vice Ganda na ito talaga ipakawala, ewan ko, pakawala ni Romualdez. Kasi isipin mo naman, okay naman eh. Maganda yung ginawa niya. Tumulong ka, okay. Okay nang tumulong ka eh. Pero pwede bang sabihin mo yung mismong lugar o yung specific na lugar? Hindi eh. Ang sinabi niya dun sa lugar ni Heart Evangelista. At hindi niya lang isang beses sinabi ah. 2 beses niyang sinabi. Naku po. At meron din natin pag-uusapan din natin mamaya mga pare sa bandang dulo, mga banateros, yung patungkol kay Trillanes na sinasabi niya nga na ang Davao daw ay medyo, alam mo na yun, hindi daw hindi daw safest, masasabi natin na isa sa mga safe na lugar dito sa Pilipinas. Siyempre, alangan namang purihin niya yan. Mamaya pag-uusapan natin dyan. Pero uunahin natin to mga pare. At bago tayo mag-umpisa, syempre please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganon din po, pakifollow po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang TikTok account na Paring RJ Banateros. Diyan yung makikita yung mga natin, yung mga putol-putol, yung mga reels, yan. Diyan yung makikita yan para siyempre, alam mo na yun, para ma-highlight yung mga dapat nating pinag-uusapan. Kasi napapansin ko, alam nyo ba ang nakasubscribe sa atin, iilang percent lang. I think 35%. And the rest na hindi pa nakasubscribe. Kaya kung may oras kayo, pipindutin nyo na lang naman yan. And huwag kayo mahiyang mag-subscribe. Dahil hindi lang sa akin yan makakatulong, ganun din sa ating mga kababayan. Alam nyo ba meron tayong charity work nung nakaraan? Kung hindi nyo pa napapanood yung video, nandyan po yan sa aking Facebook page at nasa dito sa aking YouTube channel. Kaya kung may time kayo, panoorin nyo. Nagbigay lang tayo ng mga konting tulong doon sa ating mga hero na tinatawag, hero sa kalsada. Ano yan? Sino yung mga yan? Yan yung mga nagtitinda, yung mga street vendors na talagang masasabi mong umulan, umaraw, talagang nagtatrabaho. Well, kasi nga naman, kung hindi sila magtatrabaho sa araw na yun, wala silang kikitain at wala silang panggastos para sa pamilya nila. Kaya, yung mga yan, masasabi natin na talagang isa sa mga masisipag na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. At yan din ang gusto natin. Sana tutukan din ng gobyerno itong mga maliliit na Pilipino na to, na mabigyan ng kahit konting, alam mo yun, knowledge o konting tulong para sa kanila, para sa mga negosyo nila. Kasi yung iba dyan, nangangamuhan lang. Kukuha ng, for example, taho. Kukuha ng taho doon sa talagang may negosyo nun. Tapos, ibebenta nila yon. Hindi ko alam kung magkano ang kinikita nila kung naubos nila yung isang laman ng isang taho. Paano kung hindi naubos tas binalik? Malamang wala din silang kita. Kaya mahirap din talaga yung kalagayan nitong mga to. Paano kung nag-uulan, nagbababagyo? 'Di ba? Wala rin silang trabaho. So kailangan ito yung mga Pilipino, itong mga to ang kailangan talagang suportahan at tulungan ng gobyerno. Hindi yung namimigay lang kayo ng ayuda kung kani-kanino. Dapat inaaral nyo rin 'yan, 'di ba? Kasi sila yung pinakakawawa at malaking tulong yan sa natin sa ekonomiya. Kasi dyan umiikot yung pera at doon sa mga, alam mo yung may mga tight ang budget, yung mga estudyante, dyan kumakapit yan. Kasi isipin nyo, pag nagmerienda ka sa Starbucks, magkano? Parang sabihin na nating 500, di ba? 500. Kung magme-merienda ka dito sa mga fishbowlan, yung mga kainan dyan sa mga gilid-gilid, paglabas mo ng school o paglabas mo ng trabaho sa pabrika,
pares ka lang o fishball ka lang o may merienda ka na. For example, bili ka ng fishball na 30 pesos, busog ka na doon, tapos soft drinks, o 50 pesos lang, sabihin na natin 50, eh di panalong-panalo na yun. O, hindi, nabusog ka na, eh, nakatulong ka pa doon sa mga kababayan natin. Pero mag-iingat din kayo, syempre. Kasi yung iba nating kababayan, eh maselan yung tiyan. Ingat-ingat lang din. Pero yan talaga ang kailangan tutukan ng ating gobyerno. Ewan ko nga kung bakit eh hindi ko naman sa pinagmamayabang ha. Si Marcos nagbenta ng bigas, ako namigay ng bigas. Oh. Ano lang 'yun, maliit lang 'yun, konti lang 'yun, sa abot lang ng ating makakaya, pero hindi naman mahalaga yung yung halaga. Ang mahalaga diyan yung nasa puso mo na pagtulong sa mga Pilipino. 'Yun. 'Yun, palakpakan. How about you? Anyway, una nating pag-usapan itong si Boying kasi ako naman, nasaan na kaya 'yun? Ayan. Eto na naman siya. Hindi ko alam pero ang ombudsman, ang trabaho niyan, umbestigahan yung mga nakaupo o yung mga masasabi nating bantayan yung mga nagtatrabaho. Kasi parang sinasabi, ombudsman, tanod yan ng mga politiko. Yan yung nagbabantay sa mga politiko kung gumagawa sila ng korupsyon. Ewan ko eto kasing si Remulla, yung ugali niya ng DOJ siya, dinadala dito sa ugali niya, yung ugali niya sa ombudsman. Iba na yan, sir. Remulla, reinvestigate drug war deaths under Duterte. Anak ng putya, hindi mo trabaho na yan. Para sa akin alam ko, hindi ko alam kung eto pa, sa kanya pa rin to, pero sa palagay ko, sa ombudsman to Hindi na to trabaho ni ni Remulla. Sa sa DOJ pala, sorry. Sa DOJ na yan. Hindi ka na DOJ, sir. Gusto mong hawakan lahat? Alam mo, mahirap lagi siyang nasa media, lagi siyang nagdadadaldal. Diba, nung nakaraan nga, sabi niya yung kay Villanueva, putyang ina, meron naman palang clearance. Diba, sinabihan niya kagad ng kung ano-ano, nagpamedya siya kagad ng kung ano-ano. Pagdating pala dun sa data ng ombudsman, meron naman palang record na na-dismiss na. Anak ng tinapa ka. Yung pagiging palingkero mo, pagiging bunganga mo, putak ka ng putak na hindi ko malaman sa'yo, dinadala mo dyan sa ombudsman. Pucha, nakakahiya ka. Actually, nakakahiya na nga siya nandyan Pero mo ang gagaling ng mga nandyan na naging ombudsman, si Carpio, si Martires. Mga malulupit yung mga yan at walang bahid ng sabihin mo na politika yan. Yan talaga straight ombudsman. Straight talaga yung mga yan. Ito, putya, naging politiko to Alam mo yon? Ang weirdo Hindi bagay. Ang pangit. Ganyan ang gagawin niyan. Ganyan na lang ang gagawin niyan hanggang matapos yung termino niya dyan sa pagiging ombudsman. Ang problema, hindi mo pwedeng tanggalin to kahit ikaw ang presidente yung naglagay dyan. Yun ang problema. Ang hihintayin lang dyan, matapos yung termino niya. Pero impeachable naman to. Pwede to ma-impeach. Dapat ma-impeach ka sa ginagawa mong kadaldalan dyan Ngayon, ang problema sa iyo, sir, dapat kasi medyo medyo umi-stop ka na sa mga ganyang katarantaduhan mo. Kasi isipin nyo to mga pare, di ba pumayat na to ng sobra? Parang kulay kulay putik na to nung nakaraan Tapos ngayon kulay atay. Ito, Ombudsman Remulla bears leukemia diagnosis after quintuple bypass. So, na-diagnose siya ng leukemia. Alam mo, sir, yung mga ganyang pitik na sa'yo ng panahon, I think, Diyos na ang pumipitik sa'yo niyan, dapat makaramdam ka na. Kasi hindi na yan na, alam mo yun, hindi na yan basta-basta na dahil lang sa matanda ka na, hindi. Hindi yan dahil sa matanda ka na. Kasi isipin mo to,
Yung ginawa mo kay Pangulong Duterte, hindi na karapat, hindi na ano yun, hindi na tama yun. Yung ginawa nyo, yung tinarantado nyo yung mama, hindi tama yun. Eto pa, isa pa. Isang pastor, binaboy nyo. Tapos, hindi lang yung pastor ang ginano nyo, hindi lang si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Pati yung mga member, pati yung KOJC, tinrabaho nyo rin. 'Di ba? Kayo-kayo lang, nila Torre. Oh. Huwag mo sabihin hindi ka kasali dyan. Kayo yan nila Marcos. Hindi gagalaw yung mga kapulisan kung hindi nag-uutos yan si Marcos at ikaw ganun ka rin. Diba? Ang ganda ng community ng kaya nga at kita nyo, nalaman natin kung gaano ka babait yung mga member ng KOJC at hindi lang to simula nung siege na yon yung ibang mga nakapanood at nakakita ng kung gaano sila ka babait, kung gaano sila mag-response dun sa medyo pambababoy na ginawa sa kanila, nakita nila na ay, ito pala yung mga alaga o yung mga disciple ni pastor o yung mga congregation ni pastor. Ganito pala magturo si pastor sa kanila. Ganito pala, gano'n nagre-reflect ang isang Pastor Kibuloy doon sa mga member. Kasi makikita mo ang galing ng isang leader doon sa mga nasa baba. 'Di ba? Iyan lang yun Simple. Nakikita nyo yung galing ng mga leader, galing ng leader ngayon na si Marcos doon sa mga nasa baba. May nakita ba kayo? Wala So sablay yung nasa baba, malamang sablay yung leader. Pag magaling ang leader, kagaya ni Pastor Kibuloy at ganun din si Pangulong Duterte, magaling ang nasa baba. 'Di ba? Ang ganda ng KOJC. Precise, malinis, mabango. Punta kayo ewan ko kung pwede kayo sa SMNI. Minsan, pag pumunta ka sa SMNI, yung mga tao doon approachable. Pag pumunta ka sa mga pag nakita mo yung member nila, approachable. Good evening po, sir. Kala mo ako na ma'am. Alam mo, sobrang sikat ko na Hindi, kasi medyo medyo, alam mo yun, mahahawa ka sa bait nila Yeah. Sir, ano po sir? Anong kailangan nyo sir? Gaganon Pero mo yung mga anchor doon na malulupit, yung mga sikat, sila sila Franco, basta lahat ng mga nandun, sila, ano pangalan nga nun? Yung drummer, nakalimutan ko, yung tropa nating drummer dyan. Mga mga, pati yung mga cameraman, pati yung mga sa production, lahat mababay. Sir, anong kailangan nyo, sir? Gusto nyo po ba ipagtimpla pa namin? Kami na lang nahihiya Yung mga yun, mga worthy yun. Worthy. Kumbaga masasabi natin na naglilingkod yun sa Diyos, tapos magagaling, mga maaayos, tapos kami na mga barubal na banateros, pinagtitimpla kami ng kape. Di ba nakakahiya? Kumbaga ganon si Pastor Kibuloy mag-alaga o magpalaki o masasabi natin magturo sa mga tao niya. Kumbaga nakikita natin kung gaano si Pastor Kibuloy bilang isang leader at maganda ang facilities ng ng KOJC. Puntahan niyo yung Prayer Mountain, Glory Mountain, di ba? Yung Kingdom, 'di ba? Yan ang pinakamalaki sa Asia. Kaya masasabi mo na talagang itong mama na to hindi corrupt. Ito yung bakit ko sinasabi yan kasi mabuting tao, pag tinarantado mo yung mabuting tao, medyo aatakihin ka, hindi lang sa hindi man sila ang gumanti sa'yo pero may ibang gaganti. At ayan na nga, 'di ba? Medyo sir, pinitik ka na umokay ka. Tapos eto na naman. Anong mensahe niyan sa'yo? Wala. Medyo magbago-bago ka na sir at ayusin mo. Pumunta ka na dun sa tama kasi hindi natin alam ang buhay. Wag mong masasabi natin ipakalandakan o sabihin o dire-diretsuhin yung ganyan mong ugali. Talagang wala ka ng pakialam sa tama. Kung ano yung utos sa inyo, yun lang ang sinusunod nyo. Hindi. Lumabang kayo ng patas. Hindi. Ang inaatake nyo lang, mga Duterte. Kaalyado ng mga Duterte. Yan lang naman Anyway,
So panoorin natin itong news na to. Nang sa ganon, Ito yung Nang sa kay ganon- Vice Ganda na umatake na naman. Although tumulong ka, pero medyo parang may patama ka doon sa mga nanungkulan doon noon. Di man direkta kay Escudero, pero nako. Panoorin natin to at pakinggan nyo mga pare na mainis kayong lahat. magkaroon ng sapat na edukasyon ang kabataan. Kala mo dito ano siya, no? Kala mo yung bida siya, no? Gusto ko dapat magkaroon ng, oo, tama ka, dapat magkaroon ng magandang edukasyon ang mga bata. Tama. At dapat din, Ito na. may classrooms. Ayun, putyang ina, ayun ang ayun ang parang line, ayun ang cue para pumasok na. 'Di ba? Kailangan niya ng kailangan mo ng supporting line o susuporta sa'yo para maipasok mo yung gusto mong ipasok o maipasok mo yung linya na dapat mong ipasok na paninira dito sa Escudero. Dapat din may classroom. Talaga naman, Ann Curtis. Pero napansin nyo ba? Napansin nyo na tumigil na si Vice doon tapos biglang pumasok. Dapat din may classroom. Yes. Natatapos yung mga classrooms Yun. para sa mga kabataan. Kasi Ayan. ang Hindi siya dami, nakakatawa ha. Ayun na naman tayo sa tumatawa tayo. Ayun na naman tayo sa tumatawa tayo. Hindi siya nakakatawa. Gago. Ka naman nakakatawa eh. Nakakatawa ka ba? Kunyari, pabait-bait siya. Hindi siya nakakatawa. nakakatawa, maraming mga rehiyon, mga regions Ayan na. na walang classroom ang mga bata. Nakaupo Ayan na. sila sa Lapag. lapag. Wala silang classrooms. Oh. Tapos? Sino may kasalanan? Sino may kasalanan kung bakit walang classroom etong mga kabata na to? Sige, mamaya, pag-uusapan natin yan. Yes. So it's very important Iba nga na kinukwento ko sa iyo, may Ayan pinuntahan na. akong lugar dun sa probinsya ni Lahart Evangelista. 2 beses niya sasabihin yan, ha? Doon sa probinsya ni Lahart Evangelista. Pwede niya namang sabihin yung lugar. Meron akong tinulungan. Kinikwento ko nga sa inyo, meron akong tinulungan doon sa lugar na to, sa Sorsogon, ganyan-ganyan. Sorsogon ba sila, na wala silang classroom. Hindi binanggit niya pa mismo talaga. Alatang namumuliti ka eh. Binanggit mo mismo yung asawa nung dating namumunod, ang dating gobernador dun sa lugar na yun. Oh. 'Di ba? Simple eh. Ay, nako. Script nyo, ha? Na isang paaralan na walang reading materials. Reading material. Pinagawa ko yung eskwelahan. Okay? At nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan doon sa lugar ni Lahart Evangelista. Doon sa lugar nila Heart Evangelista. Bakit 2 beses niya sinabi? Para tumatak sa mga Pilipino at tumatak doon sa mga tao na, ay, bakit sa lugar nila Heart Evangelista, may pera naman sila, mayaman naman sila, bakit hindi nila matulungan? Bakit si Vice pa ang tumulong? Ganon. So pinagmumukha niya na siya pa yung hero kaysa dun sa mga nandoon. Kaysa dun sa mga nakatira doon na mayayaman at may pera. Kaysa dun sa mga nakaupo doon na politiko na may pera. Mas magaling pa siya doon, ganon. Oh. 'Di ba? 2 beses niya pang sinabi. Kaya alam mo na alam mo talagang namumuliti ka eh. Alam mong namumuliti ka tong mama na to. Teka lang wait lang naman, wait lang. Bakit ba? Sino ba dapat ang mangialam dyan? Sino dapat ang gumawa ng classroom para dun sa mga estudyante na yon o dun sa lugar na yon? Sino ba ang agency o ahensya ng gobyerno ang may dyan, ang trabaho ay yung gawin niyang
mga bagay na yan, na magpatayo ng classroom, magbigay ng school supplies o reading materials, 'di ba? Sino ba? Di DepEd, bobo. Bakit pinapalabas nyo na itong sila Escudero ang may problema kaya yung mga yun walang classroom? Hindi. Ang trabaho niyan, ang may trabaho niyan, DepEd. Department of Education. Kaya nga DepEd eh. Hindi naman Cheese Escudero Cheese Ed. Cheese Education, ganon? Corny Di ba? Simpleng bagay eh. Wag mong pagmumakain, wag mong palabasin na ikaw ang magaling. Para lang mapagmukhang masama tong mga nandito, gaya ni Heart Evangelista, tsaka ni Escudero. Yung mama na yan, may mga nagawa din yan. At hindi niya pinagmamalaki yung mga nagawa niya. Ikaw, pinagmamalaki mo nga eh. Ganun kasimple Ngayon, bakit hindi nagawa ng DepEd? Diba? Bakit hindi nagawa ng DepEd yung mga pagpapatayo ng eskwelahan na yan? Kita nyo nga, 22. Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, 2,000 plus ang naipatayong classroom nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero ngayon, panahon ni Marcos, 22. Sa tingin mo magkakaroon niyang lugar nila Heart Evangelista na pinagmumukha mong masama? Kasi kasama na ba yan dun sa 22? Magkakaroon ba ng eskwelahan niya mga yan kung hindi nila, kung hinayaan nila si VP Sara na magtrabaho sa DepEd? Diba? Anong ginawa nyo? Anong ginawa ng mga amo mo? Diba? Inatake at sinabi ni VP Sara, ang budget na gusto ko para sa DepEd para makapagpatayo tayo ng school, mga building para sa mga bata, 5 billion. Anong ginawa nila Romualdez at si Saldico? Ginawa nilang 15 billion kasi hindi nila mahingian si VP Sara doon sa 5 billion. At yung 10 billion na yun, walang hawak ng DepEd doon. Hindi naman natapos ni VP Sara yung yung termino niya dyan sa DepEd dahil pinatrabaho siya ng tinatrabaho. Ang dami sinasabi sa kanya. Ginigipit ng ginigipit. Diba? Ang kapal na mukha ninyo. Tapos sasabihin mo at magmumukain mong ang masama itong mag-asawa na to. Wow! Ang galing mo naman pala. Pustahan tayo, mas marami pang naitulong yan si Heart kaysa sa'yo. O baka naman naiinggit ka kay Heart Evangelista kasi maganda? Inggit ka ba kay Heart? Hindi. Ako, wala akong question dyan. Maganda talaga yan kahit hindi pa yan. Anyway, maganda naman talaga yan si Heart kahit itong bata pa. Medyo chubby siya nun mataba siya nun. Tapos, ewan ko kung may itim ba siya o dahil lang dun sa camera noon. Kaya parang maitim siya. Hindi naman siya maitim. Parang dahil lang sa resolution siguro ng camera noon. Kaya, anyway. So maganda naman talaga yan si Heart. Naiinggit ka kasi pangit ka? Sir? Tsaka tigilan mo na yan tigilan mo yan si Heart. Baka kasi maano ka, ano ka kasi. Alam nyo kasi ito si Vice baka makunang ka. Ayan Ina mukha ni Vice dito. AI lang to. Actually, AI to. Galing to kay Sir Jack. Ay, hindi. Kay Boss Dada pala. Hindi ako nagkakamali. Boss Dada. Nagdadalang tae daw to si Vice. Kaya, wala paglilian mo si Heart, Wag naman. Ang pangit pag malamang hindi magiging kamukha. Nagdadalang tayo kasi tignan nyo yung Ay nako.
Yung mga bagay na nakakapagtaka talaga dito kay Vice Ganda. Hindi mo naman kailangan mangialam pagdating dyan sa politika. Wala ka namang kwenta. Diba? Hindi mo na lang yung yung show nyo. Tapos tigilan mo yung panlalait, mag-ano ka. Sa tingin nyo, di ba, isipin nyo to, si Roderick Paulate, malupit na si Arnel Ignacio, mga bading na malulupit. Di ba? Sino pa ba? Si Tekla. Mga noon na, o yung mga malulupit na komedyante noon na hindi nanlalait ng tao para magpatawa. Ayun, hindi pwede eh. Kailangan makapanlait ka ng tao para mapatawa mo sila eh. Di mo kaya yung ginagawa ng mga malulupit, yung mga noon-noon na komedyante. Wala kang panahon. Anyway, ito na ang pangalawa nating video. Ito si Trillanes. Naku. Ready na ba kayong mainis mga banateros, mga pare? Easy lang. Okay, ito si Trillanes. Nung pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in the world ni Duterte yung Davao. Ay, nako. Naku, ano naman pala eh. Mga Duterte, ginawa daw safest city in the world daw, yung Davao. Nako. Baka naman Baka naman totoo tong sinasabi ni Trillanes. Naku, mapapahiya tayo niyan. Naku, mukhang may alam si Trillanes na hindi naman pala safest city in the Philippines ang Davao. Sabihin na natin in the Philippines lang. Wow. Okay siya dito eh. Sabi niya, the world daw eh. So it's fake news. Of course, fake kahit news. yung tabang tinignan mo, top 1,000 safest cities, hindi papasok yun. Ay! Naku, hindi daw papasok. Paano ba yan? Mga taga Davao. Mga Dabawenyo, hindi daw safe ang Davao. Sabi ni Trillanes, hindi daw papasok sa top 1,000. Ako naman, niloloko lang yata tayo ng mga Duterte eh. Kasi dapat paniwalaan natin to si Trillanes na to eh. Paniwalaan natin to. Trillanes na to. Ayaw niyo pang paniwalaan? Ano ba kayo? Wala pala yung Duterte eh. Di pala safe yan. Duterte kayo ng Duterte. Hindi naman pala safe yan eh. Ang Davao. Pinagmamalaki ng Duterte. Sorry, sinisipon ako ah. Maniwala naman tayo dito kay Trillanes Maniwalaan natin to. Talagang nagsasabi to ng totoo mga pare. Mga Duterte wala yan. Mga fake news yung mga yan. Naku naman. Kayo yung mga DDS kayo mga taga Davao patunayan nyo. Ayaw magpatunay nito na hindi pala kayo safe dyan Gusto pa naman namin pumunta dyan. Pala kayo safe totoo ito. Sinasabi Trillanes. Naniniwala ako kay Trillanes. Na ba kayo? Matuloy natin. Dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Uy! Most dangerous daw dyan sa Davao eh. Naku naman. Ayo wala pala yung Duterte nyo eh. Wala yung Duterte nyo. Trillanes ako, Trillanes kami. Di ba? Ganyang kalupit yan si Trillanes. Ganyang kalupit yan. Kaya pinapaniwalaan ko talaga yan. Naniniwala ako kay Trillanes dito. Dito sa part na to, Trillanes ako. Solid Trillanes. Magbabago na ako, Trillanes na ako, dito na ako didikit. Dito na ako. Okay na okay tumama na to. Solid to, saludo sir. Sir, saludo sa'yo sir. Solid to, tignan mo naman talagang seryoso siya eh. Tsaka meron siyang data, ano ba kayo? Hindi magsasalita to ng lang, yung chismis lang.
Trillanes? Ako, hindi magsasalita ng chismis yan. Tunay yan, Trillanes. Kutya, magiging Trillanes ba yan kung di tunay yan? Tuloy natin. Nakita nyo na, wala pala yung Duterte nyo. Ang Davao is most dangerous. Kasi number one siya sa murder. Biruin mo yun. And statistics ito ng Philippine National Police. PNP daw, statistic daw ng PNP. Meron na. Huwag kayo may data galing PNP so totoo yan. Ayo Ganyan si Trillanes na kalupit. Di ba? Hindi nyo matatawaran yung galing nitong mama na to. Statistics ito ng Philippine National Police. Okay. That time when he was mayor. Pero the way they were able to spin it, they made people believe na safe in Davao. Tayo naman pumunta tayo ng Davao. Compare mo nga yan sa Singapore kung nasa kalingkingan yan. Hindi. But Ay, grabe. ganun yun yung fake news na finid nila. And that time, hindi pa nafa-fact check, people believed it. So kaya siya naging presidente. Nako. Mga nagpapaniwala kasi kayo sa Duterte. Pinanalo nyo yung Duterte, nagpapaniwala kayo sa sinabi na safest in the Philippines. Safest city ang Davao in the Philippines. So nagpapaniwala kasi kayo sa mga Duterte. Dito lang kayo maniwala, Trillanes lang dapat kasi. Diba? Trillanes lang. Yun ay pala yun. Ulitin natin mga pare. Nung pumasok yung Duterte, sila talaga yung nagsimula niyan. I remember yung unang fake news sila, yung ginawa raw safest city in the world ni Duterte yung Davao. Ang Davao. The world, diba? So it's fake news. Of course, kahit yung pag tinignan mo, Tuloy na si Jojo sa top 1,000. Pero tama naman. Pero totoo naman yung sinasabi ng Trillanes. Naniniwala ako dito. Ako naniniwala ko yung Trillanes. Safest cities, hindi papasok yun dito sa Pilipinas, yun ang most dangerous. Ang Davao is most dangerous. Talaga? Number talaga. one siya Dangerous sa yan. murder. Biruin mo yun. And statistics ito ng Yan, Philippine naniniwala ako National dyan. Police. That time when he was mayor. Pero the way they were able to spin it, Oo nga. they made people believe na Oo, safe in tama, Davao. Tayo naman pumunta tayo ng Davao. Compare mo nga yan sa Singapore. Ay, oo. Wala yan. Kung nasa kalingkingan yan. Wala, panis yan Davao. But, ganun yun yung fake news na finid nila. And that time, hindi pa nafa-fact check, people believed it. So kaya siya naging presidente. Ayun naman pala. Kaya siya nanalo. Ay, grabe naman pala si Trillanes. Kaya naniniwala ako dyan kay Trillanes. Naniniwala ako dito kay Trillanes na tanga to. Na bugok. Naniniwala ako dito na ito pakawala ng nakaupo ngayon. Putay na, biruin mo. Ang nakaupo ngayon si Marcos, pero ang binabanatan niya Duterte pa rin. Bobo ang puta. Isa na dyan si Senator Bongo, di ba? Lagi niya yung tinatrabaho. Alos, tayo na, may pa-trolley pa siya ng ebidensya daw Tainan to. Isipin mo na lang, ano nila yon, business nila yon na hindi pa nakaupo si Bongo sa bilang senador o sabihin na natin bilang taga kanang kamay ni Pangulong Duterte. Ano na nila yon, business na nila yon. So, dahil kinuha si Bongo na kanang kamay ng Duterte, putya ititigil nila yung business nila? Gago ka ba? Ganun ka kagago no? Hindi pa pwede yun. Unlike, dun sa sana yung binabanatan mo yung mismong mga contractors na nagkaroon lang ng construction company nung nandito na, nung nakaupo na. At sila mismo, yung mga kumukuha ng mga proyekto para dun sila mangkurakot. Bakit hindi yun ang inaatupag mo? Bakit hindi yung flood control project ang sinisita mo? Bakit hindi yung mga ghost project? Ang sinisita mo, si Senator Bongo. Na yung company nila na wala namang ginawang masama, wala namang problema, lahat naman natatapos, hindi kasama sa flood control at hindi kasama dun sa mga ghost project.
Yun sana maiintindihan namin kung sinisita mo, kung kasama doon sa mga flood control na yon o sa mga anomalyang nangyayari sa korupsyon dito sa Pilipinas. Okay sana yun. Pero hindi eh. Sinisita mo lang dahil anak siya nung may-ari ng company. Napakagago. Ang inang to ni Trillanes ang putya. Tanga-tanga eh, di ba? Pati yung mama na nagtatrabaho ng maayos, matiwasay, hindi nga namumulitika yan at wala nga pakialam sa politika yan dahil ang gusto niya ay magtrabaho at maglingkod sa mga Pilipino pero ginagago mo, natrabaho mo. Eh ikaw, ano nagawa mo? Magdaldal, maging aso dito sa Pilipinas, animal ka. Oh, sabihin mo na wala daw ang Davao, okay. Eto, kupal. Oh. Hindi yan safe? Safest city in the world. Pang-ilan ang Davao? Pang-ilan? 53. Akala ko ba hindi papasok sa top 100? Ha? Gago. Kita mo? From 300 countries yan o 300 cities. Pang-ilan ng Davao? 53. Trillanes? Kala ko ba hindi papasok? Top 100 pasok nasa gitna pa. Gago ka. Inan to, abnormal ang puta. Para kang si Rimulya. Bagay, magkakatropa naman kayo. Pares kayo mga tanga. Naputa uunahin yung daldal bago mag-research. Ayan nasa yan, nasa Google yan. Pwede nyo nang i-search yan. Makikita nyo yan dito sa Ranks FTS, dito sa CEO. Tama ba? CEO World Magazine. Explore the latest edition of the CEO World Magazine. CEO World Magazine yan. Dito nyo makikita yan. Rank Safetiest City in the World 2025. Ayan putsang ina mo. 53. Ano ka ngayon? Sagot. Palag. Upal. Puta, napapahiya ka. Hindi na kailangan sumagot ng mga Duterte para sa iyo eh. Yung mga tao na mismo, papayag ba kayo mga taga Davao na hindi safe ang Davao? Puta, sila nga mismo nararanasan nila eh. Safe ang Davao? Oo. Puta, ina ngayon. Kasi nga, takot ang mga tao dyan na gumawa ng katarantaduhan dahil yung mayor may tapang. Puta, sa Pilipinas, na? Yung ibang city sa Pilipinas, putya, batuhan ng mga bote. Ano pa ba? Ano ginagawa? Parking kung saan-saan ng mga animal. Diba? Hindi mo malaman ng kung may mayor ba o wala eh. Barilan, saksakan kung saan-saan. Putya, nangangarera dun sa mga kalsada. Mga motor na maiingay yung pipe. Alam mo naman, pag nakasagi naman ng kotse, kamot ulo. Ayusin nyo yung nyo. Nakakabad trip yung mga motor na yan eh. Yung singit ng singit. Pag nasagi mo, sila pagalit. Ang ina nyo, ayusin nyo yung yung pagmumotor nyo. Ibase nyo yung angas nyo sa pambayad nyo. Wala kayong pambayad, umayos kayo sa pagdadrive nyo. Puta, hindi kayo singit ng singit, mga animal. Trillanes, sumagot ka ngayon dito. 53 Davao, kamusta ka na? Kamusta ka na? Ha? Papalaga mo ba to? Palaga mo to. Tignan natin yung ibang country bago tayo magtapos, mga pare. Inaano niya, di ba? Asa na ba yan? Ay, nawala na. Wait. Ito. Saan na ba yun? Yan, okay. Tanggalin natin tong Davao. Tignan natin yung ibang country. Ano nakalagay dyan? Abu Dhabi, Taipei, Qatar. Yan.
Ano pa ba? United Arab. Puro Arab. Ano o Germany. Norway. Netherlands. Ito yung mga city Ito Hong Kong. China. Ano pa ba? Iba na yan. Chiang Mai. Singapore. Singapore 23. Pinagmamalaki mong tanga ka. Ha? 23. Nasaan na tayo? Tokyo, ayan, Japan, syempre. Seoul, Korea, South Korea. Ano pa ba? 34. Canada. Oakville. Madrid, Spain. 'Di ba? Beijing, China. Tapos number 2. Ito na 'yon, yung pang 100. Puta, mas maganda pa tayo sa Australia, Asa na? Tignan nyo naman, Pucha, Italy. Davao, Amsterdam, Netherlands. Mas maano pa tayo sa Netherlands? Kita mo yan? Davao. Ang lupit. Poland. Ano pa ba? Lisbon, Baku, Guangzhou, China. Pucha, sa Pilipinas, yan lang yata pumasok, Davao. Tapos sasabihin mo, yan? Yan ang hirap sa inyo, Trillanes. Puro kayo daldal. Isa ka pang tangka. Para ka dito si Vice Ganda Pares kayong kupal Wala. Ano isasagot mo dyan? Napahiya ka na. Mismong internet ang sumagot sa katangahan mo. Nag-fact check sa'yo. Sinong fake news ngayon, Trillanes? Fake news ba ang mga Duterte o ikaw? Gago ang puta. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Pero bago tayo magtapos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at pag-share ng ating mga videos. Ganun din po paring RJ TV, paring RJ sa Facebook at paring RJ Banateros sa aking TikTok. Ganun din po, paki-follow Banateros 2.0, SMNI, DZIR 1026 at ang mga tropang Banateros. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat. God bless. Ito, panoorin nyo po ito. Ito yung natin, charity work natin nung mga nakaraan. Maraming salamat. Bye-bye. Magandang araw mga pare. Ngayong araw mamimigay tayo sa mga random vendors na makikita natin o madadaanan natin. Ayan. Siyempre, kailangan bilihan din natin sila ng kanilang binibenta. Okay, samahan nyo. Dito tayo ngayon sa SLEX. So, pagpapahangin muna tayo. Tapos bigyan na rin natin yung si Kuya. Boss, para sa'yo. Salamat po. Thank you.